Kabanata 6161. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sumagot si James, hindi sapat iyan. Isang nag-aalalang tanong ni Matanaya, kung gayon, ano pa ang gusto mo? Matigas na sinabi ni James, gusto kong mapalitan ang leader ng Lost Sect. Ako na ang magdedesisyon sa susunod na pinuno. Sagot ni Matanaya, sobra. Paano natin hahayaan ang isang tagalabas? Putol ni James, sinabing, kung malalaman ni Yegor ang lahat, sa tingin mo ba ay mananatili pa rin ang Lost Sect sa hinaharap? Sandaling natigilan si Matanaya. Natatakot siyang mawala ng kontrol ang mga bagay-bagay. Sumingit si Courtney, sigurado akong ayaw mong nakikitang malungkot si Zitlali, di ba, James? At saka, ang nanay ni Zitlali ang. Ngumisi si James, shut up. You're not qualified to talk to me yet. Natahimik si Courtney. Si Yegor, na naiinip na, ay hinawakan si Courtney, binuhat, at sinabing, nasaan ang anak ko? Ibibigay mo ba siya hindi? Nang makita ang puot ni Yegor, mabilis na nakipag-usap muli si Matanaya kay James sa telepathically. Nag-aalalang tanong niya, gusto mo bang maging leader ng Lost Sect? Sagot ni James, hindi ako interesado. Ngunit ang taong nasa isip ko ay maaaring humawak ng Tempest Scepter ng Lost Sect at nararapat na magtagumpay sa posisyon. The Tempest Scepter. Sigurado ka ba? Nanginginig ang boses ni Matanaya. Ngumiti si James sa kanya, pagkatapos ay bumaling kay Yegor at sinabing, kasalukuyang nagpapagaling si Truett sa aking kaluluwa, Mr. Yegor. Natatakot ako na hindi siya makaalis ng ilang oras. Sumimangot si Yegor at nagtanong, nasugatan ba siya? Nakangiting sagot ni James, instinct ng lalaki na protektahan ang kanyang kataypan. Siya ay tunay na bayani. Natigilan si Yegor. Maya-maya ay tumawa siya at ibinaba si Courtney. That son of mine is finally become more promising. Napabuntong hininga sina Courtney at Matanaya matapos makitang lamambat ang ekspresyon ni Yegor. Tumingin si Matanaya kay Yegor at nakangiting sinabi, dati tayong mga kasama sa buhay at kamatayan, Yegor. Kung magkakaisa rin ang ating susunod na henerasyon, ito ay isang magandang pagpapatuloy ng ating pagkakaibigan. Ang sekta natin ang bahala sa kasal. Hindi mo na kailangang mag-alala. I guarantee you'll be satisfied. Kumunot ang noo ni Yegor at sinabing, hindi ba engaged na ang saintes mo? Bakit mo pinag-uusapan ang kasal sa anak ko? Alam ni Matanaya na mayabang si Yegor. Kahit na noong iminungkahi ng Timaeus Sect ang kasal sa kanyang anak, tinanggihan niya sila. Kasalukuyang nasa prime state ang Skynet. Ito ay independent sa Righteous Alliance at sa Bagong Alyansa. Sila ay isang malakas na puwersa na maaaring magtip sa Genesis World Scale. Ang pagkakaroon ng diplomatikong kasal sa Skynet ay magiging isang pagpapala para sa Lost Sect. Kapag sila ay konektado sa pamamagitan ng kasal at bumuo ng isang alyansa, ang Lost Sect ay hindi na mapipilitan ng dalawang pangunahing puwersa. Ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa kanilang sekta. Tumingin si Matanaya kay James at sinabing, hindi ba kayo mabuting kaibigan ni Truett at Zitlali? Nirerespeto kanila, kaya mo ba? Ang kasal ay isang bagay na pinagpasyahan ng dalawang individual at ng kanilang mga pamilya. Paano makialam ang isang tagalabas na tulad ko? Sabi ni J. James. Naisip ni Matanaya sa kanyang sarili, napakatusong tao. Mukhang hindi siya papayag na mapadali ang kasal na ito kung hindi ako papayag na magpasya siya sa susunod na pinuno ng Lost Sect. Tumingin siya kay Courtney, saka sinabing, kailan siya nakipagtipan? Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Natigilan, itinaas ni Courtney ang kanyang ulo at sinabing, nagpasya kami ng kanyang mga magulang noon pa lang, maautoridad na sinabi ni Matanaya, si Zitlali ang santo ng aming sekta. Siya ay nasa isang pantay na katayuan sa iyo, ang kumikilos na pinuno. What gives you the right to decide on her engagement? Nalilitong sabi ni Courtney, nakilala mo na ang anak ko, Joaquin, noon at sinabi mo pa na kontento ka na. Ikanaway ni Matanaya ang kanyang kamay para pigilan si Courtney, pagkatapos ay tumingin kay Yegor at James, na nagsasabing, sa tingin ko kung ang kasal na ito ay maaaring mangyari ay nasa kanila. Paano kung palabasin mo muna sila James? Tungkol naman sa mga sugat nila, makikita kung gumaling na sila.
Tumaas ang kilay ni James at tumingin kay Yegor, nagtatanong, ano sa tingin mo, Ginoong Yegor? Malamig na sabi ni Yegor, malaking bagay ang kasal. Sa huli, depende kung ano ang gusto nila. Sige. Kinawayan ni James ang kamay niya. Agad namang bumungad sa kanila sina Truett at Zitlali. Nang makita ang dalawang mahihinang figura, nagpakawala si Courtney ng dalawang kulay abong sinag ng liwanag upang bumalot sa kanila. Nakonsensya siya at natatakot na baka may makita si Yego na kakaiba kay Truett. Matapos mabautismuhan ng kulay abong liwanag na sinag, agad na nabuksan ang cultivation base ni na Truett at Zitlali at sila ay nagkamalay. Iminulat nila ang kanilang mga mata at nagulat sila sa nakita. Nang makita ni Zitlali si Matanaya, dali-dali siyang lumuhod at sinabing, Grand Patriarch. Tinanguan siya ni Matanaya at nakangiting sinabi, malaki na ang nagawa mo habang nasa Forlet Land. Nakakamangha na ikaw ay nasa tuktok ng Years One Dale Ranks 9th Tribulation. Kabisado mo na rin ang Orient Force. Magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Nagtaas ng ulo si Zitlali at sinabing, utang ko kay James ang mga nagawa ko. Kung wala siya, matagal na akong namatay. Si Yegor, na nakatayo sa isang tabi, ay tumingin kay Truett at sinabing, hindi mo ba nakikilala ang sarili mong ama? Bahagyang natulala si Truett. Matapos mapagtantong nasa harapan niya ang kanyang ama, lumuhad siya at sinabing, Ama. Ngumiti si Yegor at tumango, sinabing, masyado kang nag-mature, at ang iyong cultivation rank ay bumuti rin ng husto. Gayunpaman, tila kulang ka sa firepower. Kung hindi ibinigay ni James ang lahat sa laban na ito, baka namatay ka na. Mabilis na lumingon si Truett kay James. Bago pa siya makapagsalita, ngumiti si James, senyales na tumigil na siya. Tumawa si Matanaya at sinabing, nagmamalabis ka, Yegor. Yung sekta ba natin ay yungib ng leon o ano? Hindi kami ganoon kadelikado. Tumingin siya kay Truett at nakangiting sinabi, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Kapag naayos na natin ang lahat, magiging masaya ang lahat. Kung magpakasal kayong dalawa, ito ay magiging isang pagpapala para sa Lost Sect at Skynet. Ito ay isang pagpapatuloy ng pagkakaibigan sa pagitan namin ng iyong ama. Ngumiti si James at naisip, ang matandang ito ay tiyak na magaling sa mga bagay na sugar coating. Gusto lang niyang makuha ang suporta ng Skynet ngunit sinisikap niyang gawing mas kaaya-aya ito. Idinagdag ni Matanaya, na nagsasabing, ang bono na namulaklak sa pagitan ninyong dalawa sa Forlet Land habang magkatabi ay naglalaban ay mas malakas kaysa sa anumang relasyon sa labas. Tadhana na kayong dalawa. In behalf of our sect, I give my blessing to the marriage. I don't agree. Biglang may sumigaw mula sa likuran ni Matanaya. Kaagad pagkatapos, isang sword light ang tumagos sa hangin, at isang matangkad na gwapong lalaki ang nagmaterial mula rito. Nag-aalalang sabi ni Courtney, anong ginagawa mo rito, Joaquin? Tinitigan ni Joaquin si Matanaya at galit na sinabi, hindi ako sang-ayon sa kasal na ito. Si Zitlali ang aking kataypan. Paano maaabuso ng Skynet ang kanilang kapangyarihan para kunin siya sa akin? Wala na bang hustisya? Presumptuous. Galit na sigaw ni Matanaya, saka sinugod si Joaquin. Gayunpaman, agad na pumagitna si Yegor sa kanila. Gulat na lumingon si Matanaya at sinabing, Yegor. Paano natin itataas ang ating mga ulo sa hinaharap? Tumingin si Yegor kay Zitlali at nagtanong, engaged ka na ba talaga, binibini? Tumango si Zitlali at sumagot, oo, pero verbal agreement lang iyon. Sumimangot si Yegor at muling nagtanong, kung gayon pinilit ka ba ng anak ko na sumama sa kanya? Mariing tanggi ni Zitlali, hindi. Pinagsama-sama kami ni James, at pareho kaming kusang nagsimula sa relasyong ito. Matigas na tanong ni Yegor, pinilit ka ba ni James? Umiling si Zitlali at nagmamadaling sumagot, hindi. Noong nagpakilala siya sa US, hindi niya alam na engaged na ako. Itinago ko ito sa kanila. Pumagitna si Matanaya, na nagsasabing, ito ay isang verbal na kasunduan lamang, at walang opisyal na sertipiko ng kasal. Nilingan niya si Joaquin at malamig na sinabi, ikaw ay isang mahuhusay na powerhouse ng aming sekta at hindi dapat magdulot ng eksena dito. Umalis ka agad. Nakatakdang kumapit si Matanaya sa Skynet, kahit napilit niyang pinipigilan ang sarili niya.
Naramdaman ni Courtney ang mga bagay na malapit nang mawala sa kamay at nagmamadaling hinayla si Joaquin sa isang tabi. Tapos, sabi niya, "Let's go. Stop being stubborn," tanggi ni Joaquin, "No. Kahit verbal lang ang kasunduan ay kinikilala ko pa rin siya bilang aking kataypan." Agad na nagkaroon ng murderous aura si Matanaye matapos marinig ang sinabi ni Joaquin. Naramdaman ni Courtney ang pagkapuot ni Matanaya at mabilis na hinayla si Joaquin, na nagsasabing, "Huwag matigas ang ulo. Magwawakas ka kung ipagpapatuloy mo ito. Hindi tayo makakalaban." Humakbang si Truett, tumingin kay Joaquin, at sinabing, "Teka. Ang Zitlali ay hindi bagay at hindi mo dapat i-claim. Kung sino ang mapapangasawa niya, siya ang bahala, hindi ikaw. You can't use your power to force her." "Fine," umiling si Joaquin at sinabing, "Matagal na tayong engaged, di ba, Zitlali? We're childhood sweethearts and grew up cultivating together." Bago pa siya matapos magsalita, naglakad na si Zitlali kay Truett at hinawakan ang kamay niya. "Ang aming pakikipag-ugnayan ay isang kasunduan sa pagitan ng aming mga magulang. Noon, naisip kong tanggapin ang aking kapalaran dahil sa relasyon ng aming pamilya sa Lostes sect. Gayunpaman, sa mga taon na magkasama kaming nagsasanay, nakatagpo kami ng iba't ibang mga mapanganib na sitwasyon. Hindi mo ako inalagaan at laging nauunang nakatakas. Palagi akong gumawa ng isang makitid na pagtakas sa aking sarili. Sobrang disappointed ako sa iyo. Pagkatapos nito, nakipagpustahan ako sa ating Grand Patriarch. Kung maaabot ko ang pinakamataas na Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation sa loob ng 3 panahon, may karapatan akong piliin ang aking asawa." Tumango si Matanaya, na nagsasabing, "Oo. Talagang nakipagpustahan siya sa akin." Tumingin si Zitlali kay Joaquin at sinabing, "Naabot ko na ang rurok ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Hindi alintana kung nakilala ko si Truett, mas pinili kong ipawalang bisa ang ating engagement." Galit na tumawa si Joaquin at nginisyan, "Ikaw ay isang walang kabuluhang babae na gaaman sa kapangyarihan. Kasama mo lang siya dahil sa status niya bilang young master ng Skynet, at sa tingin mo ay makikinabang ka. Iyan ba ang dahilan kung bakit sinusubukan mong pawalang bisa ang kasal sa lahat ng paraan? Kahit magpakasal ka sa Skynet, magiging alipin ka lang nila. Lahat sila ay tao. Sila ang pinakatuso, mabisyo, at mapagpanggap na nilalang na umiiral." Joaquin, pinutol siya ni Truett, at sinabing, "Dati kong hinahangaan ang iyong kusa, ngunit hindi ko pinahahalagahan ang iyong masamang pananalita." Ngumisi si Joaquin, "Ha? Ikaw ay isang piraso lamang ng tae sa gitnang baitang ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Samantala, ako ay nasa Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation's peak. Dahil lang ang tatay mo ang pinuno ng Skynet, sa tingin mo mababali mo ako. Iyon lang ba ang mayroon sa iyo?" Napakunot noo si Truett at sinabing, "Kung gayon, magkaroon tayo ng tunggalian para malaman kung sino ang mas malakas. We'll fight till one of us is dead." Tumawa si Joaquin at nginisyan, "Hinahamon mo ako sa lakas mo. Sigurado, tatanggapin ko ang hamon. Gayunpaman, kung papatayin ka, ang iyong ama," sumabad si Truett, na nagsasabing, "Hindi makikialam ang aking ama. Ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa kapalaran. Ako mismo ang lalaban sa laban na ito." "Ang iyong mga salita ay hindi binibilang," lumingon si Joaquin kay Yegor at sinabi, "Kailangan kong marinig ito mula sa kanya." Lumingon si Truett kay Yegor, lumuhod, at sinabing, "Ikinalulungkot ko ang pagiging magulo palagi at napapaaway ako, tatay. Dati, ginagawa ko lang ito para libangan at para mabusog ang ego ko. Ang aking mga aksyon ay dapat na nagdulot sa iyo ng matinding kahihiyan. Gayunpaman, ngayon ay ibang sitwasyon. Ipinaglalaban ko ang aking pag-ibig at ang aking dignidad bilang isang lalaki. Nakikiusap ako na huwag kang makialam. Mawalan man ako ng buhay sa labanan, huwag mo sana akong subukang ipaghiganti. Ipagmamalaki kong namatay ako sa pakikipaglaban ng marangal." Sabi ni Zitlali, "Hayaan mo akong labanan siya, Truett." "Hindi." Lumingon si Truett kay Zitlali at nakangiting sinabi, "Napakaraming mapanganib na sitwasyon ang nakaraan at marami ng pinagdaanan. Ang lalaking nag-aangking fiancé mo ay iniwan ka ng maraming beses, at tiyak na nadismaya ka. Hindi ako katulad niya.
Ako ay isang taong may dignidad at maninindigan. Kahit na mas mahina ako sa iyo, ako ang magiging panangga mo sa harap ng panganib. Nakapagsumpa na kami na hinding-hindi kami iiwan. Huwag mo sanang ipagkait sa akin ang aking dignidad bilang isang lalaki, okay? Napaluha si Zitlali at nabulunan, hindi ko kakayanin na mabuhay nang wala ka. Agad na pinakawala ni Yegor ang isang malakas na chrome at sinabing, ako ay ipinagmamalaki na magkaroon ng isang anak na katulad mo. Pagkatapos magsalita, lumingon si Yegor kay James na kanina pa tahimik. Dapat magpasalamat ako sa iyo James. Naging mabuting kaibigan ka sa anak ko. Siya ay nagbago mula sa isang mapang-uyam na brat sa isang malakas ang kalooban at matigas na tao. Itinaas ni Yegor ang kanyang kamay, itinuro si Truett at sinabing, sige, lumaban ka. Gawin ang anumang kinakailangan upang mapabagsak ang iyong kaaway. Kahit mamatay ka, dapat nasa battlefield yan. Nagkautaw si Truett kay Yegor saka tumayo at tumingin kay James. Nagkatinginan ang dalawa na parang nagpalitan ng 1,000 salita sa pamamagitan lamang ng kanilang mga mata. Maya-maya, itinaas ni James ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ni Truett, na naghatid ng bakas ng Marcy Ice Power at Historial Power sa katawan ni Truett. Nagulat si Truett sa ginawa ni James. Mataimtim na sinabi ni James, para kay Zitlali, kailangan mong mabuhay. Talunin ang iyong kaaway sa lahat ng mga gastos. Gamitin ang iyong kaluluwa, katawan, buto at lahat ng iyong supernatural powers para lumaban. Habang nagsasalita, ipinatong ni James ang isa niyang kamay sa balikat ni Truett. Ang Years 1 Genesis Bell ay agad na lumipat at naging armor sa katawan ni Truett. Lumiwanag sa mukha ni Truett ang pananabik. Kaagad pagkatapos, pinakawalan ni Matanay at Yegor ang kanilang malalakas na puwersa sa kawalan upang lumikha ng isang napakalaking arena na nababalot sa loob ng isang hadlang. Pumasok si Truett sa arena na may hawak na gintong espada. Naikuyom ni Joaquin ang kanyang mga kamao, tinalikuran si Courtney, at sumunod sa arena. Hindi niya hinintay na may manguna sa laban at agad na naglunsad ng mga pag-atake kay Truett. Ang kanyang nakakatakot na sword energy ay kumalat sa arena, pagkatapos ay tumakbo patungo kay Truett. Sa isang malakas na putok, isang malakas na kulay abong puwersa ang lumabas mula sa katawan ni Truett, at agad siyang pumasok sa second Marcy Ice combat form. Kasabay nito, pinaganya niya ang kanyang Genesis Divine Light. Umikot si Truett sa lugar, iniugoy ang kanyang higanteng espada upang sirain ang papasok na sword energies. Nagliwanag ang mga mata ni Yegor, at napabuntong hininga, ang ikalawang Marcy Ice combat form. Agad niyang nilingon si James na may pasasalamat. Tumingin si James kina Rebella at Layla, napakabuli ng bastard na yon. Nauna siyang umatake kahit na mas malakas siya kaysa kay Truett. Bulong ni Layla, bagaman si Joaquin ay nasa Years 1 Dale Ranks 9th Tribulations Peak, hindi pa stable ang kanyang cultivation base. Malamang ngayon lang siya nakagawa ng tagumpay. Sa arena, sina Truett at Joaquin ang nagbigay ng kanilang pinakamalakas na supernatural powers. Ang kanilang sword energies ay tumagos sa kawalan, na naging dahilan upang masindak ang mga manunood. Si Zitlali naman ay kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamay kaya bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang mga palad. Puno ng pagkabalisa ang maganda niyang mukha. Tumabi sa kanya si Rebella at Bamulong, may malaking agwat sa kanilang cultivation rank. Hindi dapat subukan ni Truett na labanan siya gamit ang kanyang cultivation base at Genesis. Sa halip, dapat niyang gamitin ang kanyang Marcy Ice combat form at lumaban ng malapitan. Pinanood ni Layla ang laban at Bamulong, kakaiba iyon. Paano kayang labanan ni Truett ang mga pag-atake ni Joaquin nang hindi nasaktan? Si Joaquin ay may lakas ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulations Peak. Ngumiti si James at sumagot, kasi nakasuot siya. Tinitigan ni Layla at Rebella si James, nagulat na pinahiram niya ang Years 1 Genesis Bell kay Truett. Hindi nakapagtataka na makayanan ni Truett ang mga pag-atake ng isang kalaban sa Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Nag-hover si Truett sa kawalan at nagpakawala ng daan-daang gintong giant sword kay Joaquin. Sa kasamaang palad, madaling dumpensa si Joaquin sa kanyang mga atake. Pagkatapos, umatake siya gamit ang ilang libong nakakatakot na sword light at agad na pinaalis si Truett, na sinusubukang makalapit.
Napasandal si Truett sa harang at nagluwa ng subo ng dugo. Truett. Nag-aalalang nagmamadaling lumabas si Zitlali ngunit agad ding pinigilan nina Layla at Rebella. Nabulunan si Zitlali, at sinabing, siya ay nasugatan ng husto. Masyadong malawak ang agwat sa pagitan ng kanilang cultivation rank. Kung magpapatuloy ang away na ganito, James reminded her, you'll only distract him if you rush over. Matatalo siya kung wala kang tiwala sa kanya. Huminga ng malalim si Zitlali, sinusubukang mag-relax. Gayunpaman, mababanaag sa kanyang magandang mukha ang kanyang pagkabalisa. Samantala, nagmamadaling tumayo si Truett sa arena. Si Joaquin naman ay sinugod siya at mabilis na nilaslas ang kanyang espada kay Truett. Sumigaw si Zitlali, hindi. Napabuntong hininga din sina Yegor at Matanaya. Hindi tulad ng iba, si Courtney ay nagkaroon ng isang matagumpay na hambog. Nang makitang tatama na ang espada ni Joaquin kay Truett, napakunot ang noo ni James at bumulong, it's about time, Damas. Sa sandaling iyon, umungal si Truett at itinulak ang kanyang palad pasulong. Isang kulay abong pag-atake ng palad ang sumabog ng may kakilakilabot na momentum at pinaalis si Joaquin. Bang! Napasandal si Joaquin sa makapal na harang, at nahulog sa lupa ang kanyang gintong espada. Napalunok siya ng isang bibig ng dugo at gulat na tinitigan si Truett. Bakit may historial power ka? Sa pagtulo ng dugo mula sa kanyang mga labi, si Truett ay pasuray-suray na bumangon mula sa lupa at sinabing, lalaban ako sa lahat ng nakuha ko para kay Zitlali. Itinaas ni Truett ang kanyang kamay, at iwinagayway niya ang higanteng espada. Lumitaw ang libo-libong sword lights at agad na bumalot sa buong arena. Si Joaquin, nakakatayo lang, ay agad na nilamon ng sword light, at nagkaroon ng mga sugat sa buong katawan. Sa sandaling iyon, ang dambuhalang espada ni Truett ay agad na sumanib sa kanyang katawan. Nag-transform siya sa isang gintong liwanag at humarap kay Joaquin. Bang! Isa pang malakas na dagandong ang bumalot sa lugar. Isang nakakatakot na butas ng dugo ang lumitaw sa tiyan ni Joaquin. Tulala siyang nakatayo sa kawalan, at nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Bumalik sa tunay na anyo si Truett at sa isang iglap ay nagpakita sa harap ni Joaquin. Hinawakan niya ang leeg ni Joaquin at ibinagsak ang kamao niya, natamba siya sa lupa. Joaquin. Agad namang sumugod si Courtney. Bago niya marating ang harang ng arena, isang purple gold light ang nagpatalsak sa kanya. Hinalma ni Courtney ang sarili at tumingin kay James, nakaharang sa dinadaanan niya. Napagkasundoan na nila na magiging life and death match ito. Kung ano man ang mangyari ay nasa tadhana. Sinusubukan mo bang lumabag sa mga patakaran? Sabi ni James. Tumango si Courtney, sa tingin mo ba, wala talagang powerhouses ang sekta natin, James? Pagkatapos magsalita, bigla niyang inihagis ang isang espiritual na anteng-anteng sa kawalan, kaagad na nagpakawala ng nakakasilaw na liwanag. Umalangaw-ngaw sa buong kawalan ang galit na boses ni Courtney. Mga miyembro ng Lost Sect, pakinggan ang aking utos. Bilang pinuno ng Lost Sect, inuutusan ko ang lahat na bumalik sa ating punong tanggapan upang maalis ang mga demonyo. Sa sandaling inilabas niya ang utos, bilyon-bilyong buhay na nilalang na may iba't ibang hanay ng paglilinang ang pumulibot sa lugar. Ang hukbo ay may hawak na mga banner at nagmarcha sa himpapawid sa isang maayos na pormasayon. Ang ay maa-update araw-araw. Bumalik at magpatuloy sa pagbabasa bukas, lahat. Napakunot ang noo ni James sa sitwasyon. Nabaliw si Courtney. Nanawagan siya sa lahat ng puwersa ng Iuste Sect na protektahan ang kanyang anak. Ang kanyang mga aksyon ay katumbas ng pakikipagdigma laban sa kanila. Napatingin sina Rebella at Layla sa mga tropa ni Iuste Sect na umaaligid sa kanila. Agad na kumalat ang dalawa sa magkaibang direksyon, naghahanda para sa labanan. Sa sandaling ang dalawa sa Yerswandale Ranks 9th Tribulation, ang kanilang chrome ay tumagos sa kawalan at nagpabagal sa nagmamarcha na hukbo. Nagdilim ang mukha ni Yegor, at umungol, nakikipagdigma ba ang Iuste Sect, Matanaya? Gulat na sumigaw si Matanaya, anong ginagawa mo, Courtney? Lumingon si Courtney at malamig na sumagot, palagi kitang sinusunod, Grand Patriarch.
Bagamat ako ang gumaganap na pinuno ng sekta, nabuhay ako tulad ng iyong papay. Akala ko, ipapasa mo sa akin ang titulo kapag nasiyahan ka. Hindi ako makapaniwala na sinusubukan mong kunin ang pabor sa pinuno ng Skynet at tuluyang binabaliwala ang lahat ng taon ng aking paglilingkod. Iniwan mo ako no choice. Tumango si Matanaya, kung gayon, nagre-rebel ka ba sa akin? Napaangat ng ulo si Courtney at tumawa, alam kong powerhouse ka sa quasi-declan rank. Kung gusto mo akong patayin, ako ay nasa iyong awa. Sige at kumilos ka kung gusto mong masaksihan ang pagkawasak ng Tustus sect. Pagkatapos magsalita, ibinaba ni Courtney ang kanyang braso, at isang pulang ilaw ang tumagos sa kawalan. Agad na tinakpan ng pulang ilaw ang bilyon-bilyong miyembro ng Iustes sect. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang isang pulang curse inscription sa noo ng mga miyembrong nakapasa sa Yereswan Dale rank. Galit na sumigaw si Matanaya, halimaw ka. Sinumpa mo ba silang lahat? Ngumiti si Courtney nang nakakatakot at sinabing, hindi yun ordinaryong sumpa. Ito ay tinatawag na sumpa ng malungkot na espiritu. Nakuha ko ito mula sa isang pira-pirasong balumbon na naiwan ni Franciscus. Pinagsama ko ito sa Dead Gory Bugs at isinumpa ang bawat miyembro sa itaas ng Yereswan Dale rank. Kapag namatay ako, lahat ng sinumpa ay mamamatay din, anuman ang kanilang lakas. Tumawa ng malakas si Courtney at sinabing, madali para sa iyo na patayin ako, ngunit ibababa ko ang lahat ng nasa itaas ng Yereswan Dale rank kasama ko. Kabilang dyan ang Heavenly Warriors, 84 na powerhouse sa Yereswan Dale ranks 9th Tribulation, 300 o higit pa sa Yereswan Dale ranks 9th Tribulations upper grade, at middle grade. Wawasakin mo ang Iustes sect. Sa huli, ako ang mananalo. Galit na pinandilatan ni Matanaya si Courtney. Ngumuso si Yegor, tiyak na nambobola siya. Nagmamadaling sabi ni Matanaya, we can't take risks, Yegor. Palihim na sinasamba ni Courtney ang demonyong iyon, si Franciscus. Siya ay nagsusumikap upang mangolekta ng kanyang mga manual ng sumpa upang linangin ang mga ito. Kung nagsasabi siya ng totoo, ang pagpatay sa kanya ay magpapabagsak sa buong sekta ko. Napapikit si Yegor at nagtanong, saan siya nakakuha ng napakaraming Dead Gory Bugs. Nakipagsabuatan na kaya siya sa Zachary ng Timaeus sect. Dahan-daang ipinikit ni Matanaya ang kanyang mga mata, at pinagmasdan niya ang mga alaala ni Courtney. Maya-maya, nanginginig niyang sabi, oo. Nakipagsabuatan nga siya kay Zachary. Sa kanya galing ang Dead Gory Bugs. Sabi ni Yegor na nakakunot ang noo, siya ay malupit at walang awa. Sumigaw si Courtney, bitawan mo ang anak ko. O kung hindi, sisirain ko ang Iustes sect ngayon din. Isang pagsabog ng Genesis ang pinakawalan ni Matanaya at kinaladkad si Joaquin palabas ng arena. Alisin ang kanilang mga sumpa, kung hindi, papatayin ko siya. Ngumuso si Courtney, pagkatapos kong alisin ang mga sumpa nila, hahayaan mo ba kaming mabuhay? Subukan mo ako. Tingnan natin kung mayroon kang lakas ng loob na patayin ang anak ko o kung mayroon akong kailangan para mapabagsak talaga ang sekta sa akin. Galit na galit si Matanaya. Isa siyang powerhouse sa quasi-Dailcon rank pero minamanipula ng acting leader na pinalaki niya. Nakaramdam siya ng kahihiyan at kahihiyan sa sitwasyon. Ang 10-10 bilyon ng makapangyarihang hukbo ng Iustes sect ay nagmarcha palapit at pinalibutan sila. Nang malapit ng makipagpatayan sina Layla at Rebella, biglang nagpadala si James ng telepatikong mensahe kay Truett. Kaagad pagkatapos, ikanaway ni Truett ang kanyang kamay, at isang staff na puno ng nakakasilaw na liwanag ang lumitaw sa harap ni Zitlali. Tiningnan ito ni Zitlali nang hindi makapaniwala at napabulalas, ang Tempest Scepter. Sumigaw si Truett, alam mo kung paano gamitin ito, tama. Agad na hinawakan ni Zitlali ang Tempest Scepter at pinasok ang liwanag ng santo ng Iustes sect dito. Pagkatapos, lumundag siya sa langit. Itinaas niya ang Tempest Scepter, at agad itong naglabas ng nakakasilaw na liwanag sa buong kalangitan. Agad na huminto ang nagmamarcha at tumingin sa langit. Pagkatapos ng maikling pagkabigla, lumuhad sila sa takot. Itinaas ni Matanaya ang kanyang ulo, at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa gulat. Tuwang-tuwa siyang napabulalas, ay nakabalik na ba ang Tempest Scepter? Ang Tempest Scepter. Paano ito posible?
Walang mga senyales na muling lumitaw. Napatingin si Courtney sa langit sa takot. Samantala, si Ceres at isang grupo ng mga disipulo ay lumuhad sa takot sa ibabaw ng mga guho ng pangunahing bulwagan ng Eustace sect. Tuwang-tuwang sumigaw si Ceres, "Nakuha ng anak ko ang Tempest Scepter. Siya ang tunay na pinuno ng aming sekta. Ang anak ko ang bagong pinuno." Sa labas ng Eustace sect, napansin din ng hindi mabilang na mga cultivator mula sa Righteous Alliance at bagong alyansa ang maliwanag na nagmumula sa Lustus sect. Agad na sumabog ang kaguluhan, at nagsimula ang mga talakayan. Nakatitig sa liwanag si Gladwin, na nakatayo sa ibabaw ng bundok. 1/3. Pumikit siya at bamulong, muling lumitaw ang Tempest Scepter. Isang matandang lalaki na may puting buhok ang malumanay na tumango at sumagot, "Mukhang babalik na ang Eustace sect, Mr. Gladwin." Ngumisi si Gladwin, "Not necessarily. Hindi mo ba nakita ang Heavenly Warriors na pinamunuan ang mga tropa patungo sa kanilang headquarters? May malaking nangyari siguro." Nagtanong ang matandang lalaki, "Sa tingin mo ba ay nagrebelde si Courtney?" Bumantong hininga si Gladwin, "Sino ba ang nire-rebeld niya? Hindi naman siguro si Matanae." Bago pa siya matapos magsalita ay biglang nagdilim ang mukha niya. Maaaring posible iyon, sa totoo lang. Lumingon si Gladwin at sumigaw, "Mahigpit na subaybayan ang mga galaw ng bagong alyansa. Siguraduhin hindi papasok si Yuki sa Eustace sect." Tumango ang matanda at nagmamadaling umalis. Samantala, sa labas ng punong tanggapan ng bagong alyansa, ang pinuno ng Yuki sect, si Yuki's Holiness, ay namuno sa isang grupo ng mga powerhouse sa Yereswandale Ranks 9th Tribulation. Tahimik silang tumungala sa liwanag mula sa Eustace sect sa mahabang panahon. Pagkaraan ng ilang sandali, malamig na sinabi ni Yuki's, "May malaking bagay na magaganap sa Eustace sect. Malapit nang magtagumpay ang aming plano na udyukan si Courtney na magrebelde. Maaari ko bang ihatid kaagad sa leader ng Bihoterm sect ang ilang mga disipulo sa punong tanggapan ng Eustace sect upang suriin ang sitwasyon?" Isang matandang lalaki ang tumango sa kanya at agad na umalis. Napabuntong hininga si Yuki's. "Kailangan pa rin nating mag-ingat sa mga snake attacks mula kay Gladwin. Maghintay ka lang, Gladwin. Tatakas ka kaagad hanggat dinadala dito ang Eustace sect." Pagkatapos magsalita, bumantong hininga si Yuki's at bumalik sa punong tanggapan ng bagong alyansa. Samantala, ang grupo ng mga powerhouse ay nakatayo sa lugar, nagpapalitan ng mga nalilitong tingin. Itinaas ni Zitlali ang Tempest Scepter ng mataas sa kalangitan, na nagpapahintulot dito na maglabas ng isang sagrado at maningning na liwanag. Tiningnan niya ang 10 bilyong tropa na nakaluhod sa kanya at sinabing, "Nasaan ang Heavenly Warriors?" Apat na walang kapantay na powerhouse ang agad na lumipad mula sa lahat ng direksyon. "Ako ang East Heavenly Warrior, Madam." "Isang karangalan, Madam." "Ako ang South Heavenly Warrior." "Natutuwa akong makilala ka, Madam." "Ako ang West Heavenly Warrior." "Madam." "Ako ang North Heavenly Warrior." Nang makita ang Heavenly Warrior na lumuhad sa harapan niya, napabuntong hininga si Zitlali, "Hindi ako ang pinuno ng Eustace sect. Ako ang santo ng Eustace sect." Sabay-sabay na nagtaas ng ulo ang apat na powerhouse. "Kinikilala lang namin ang Tempest Scepter. Ang sino mang maaaring gumamit ng Tempest Scepter ay ang aming pinuno." "Tama na yan. Hawak mo ang Tempest Scepter, kaya ikaw ang aming pinuno. Ang may hawak ng Tempest Scepter ay ang aming pinuno. Hindi na mababago iyon." Bahagyang tumango si Zitlali sa kanilang paulit-ulit na mga salita at sinabi, "Kung gayon, iniuutos ko sa iyo na pigilan ang hukbo sa pagsulong at umatras malapit sa punong tanggapan upang naka-standby." Tumango ang Heavenly Warriors. Akmang tatayo na sila, mula sa kawalan ng galit na boses ni Courtney. "Ano ang napakaganda sa pagkakaroon ng Tempest Scepter? Gusto mo bang mapahamak o makinig sa kanya dahil lang sa isang patpat?" Nag-alinlangan ang Heavenly Warriors matapos marinig ang banta ni Courtney. Ito ay isang mahirap na pagpipilian para sa kanila na gawin. Napaungol si Courtney, "Ako ang tunay na pinuno ng Eustace sect. Magbibilang ako hanggang 3. Agad na umatake at patayin ang lahat ng masasamang demonyong ito na humaharang sa akin. Kung hindi, sisirain ko ang iyong mga kaluluwa." 1.
2, 3. Nang matapos siyang magbilang, sumulpot si James sa likod niya at sinipa siya. Ikaw. Kinalma ni Courtney ang sarili, tumalikod, at galit na tumingin kay James. Ungol ni James, hindi mo pa rin ba naiintindihan ang sitwasyon? Hindi mo ba nakikita kung sino ang namumuno ngayon? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para makialam ngayon? Sumigaw si Courtney. James, ikaw, putol ni James, napakaingay mo. Hindi mo ba nakikita ang mga kaibigan ko na may moment? How dare someone insignificant like you to be so disrespectful? Hindi mo ba pinapansin ang presensya ko? Kung hindi dahil hindi ako handang dumaan sa isa pang kapigatian, hinigop ko sana ang lahat ng iyong lakas at ibinalik ka sa iyong orihinal na anyo. Sumagot si Courtney, ikaw, sigaw ni James, get lost. Lumuhad sa isang lugar na kapansin-pansin, o kung hindi, huhuberin ka at patakbuhin ka sa paligid ng iustesek para sa isang entrepok. Tumango si Courtney, how dare you? Hindi ka pa rin pumapayag na umatras. Ngumuso si James, saka kumilos. Isang violet gold curse inscription ang biglang bumalot sa buong katawan ni Courtney, dahilan para mapahiyaw ito ng masama. Napatikip siya sa ulo at nagpupumiglas sa sakit. Maya-maya, bumagsak siya sa lupa at gumulong-gulong para maibsan ang sakit. Ang lahat ay lubos na natulala sa eksena. Walang inaasahan na si Courtney, na kumikilos ng mayabang at dominante ilang segundo lang ang nakalipas, ay biglang napunta sa ganoong kaunos-lunos na sitwasyon. Ang lahat ay nanginginig sa takot habang pinagmamasdan siyang gumulong-gulong sa sakit habang naglalabas ng mga hiyaw ng paghihirap. Natawa si Igor at sinabing, paano ko makakalimutan na marunong ka sa curse magic? Nagulat na tanong ni Matanaya, isinusumpa ba siya ni James? Nakangiting sabi ni Igor, hindi mo ba pamilyar ang mga hiyawan na ito? Gaya ng inaasahan mula sa kahalili ni Franciscus, siya ay pambihira. Mukhang kakailanganin mo siya para iligtas ang sekta mo. Napabuntong hininga si Matanaya matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Ang Iusa sect ay isa sa nangungunang 10 pinakamalakas na sinaunang puwersa ng Ancient Genesis world. Gayunpaman, nasa posisyon sila kung saan kailangan nilang umasa sa isang tao lamang sa 8th tribulation ng Yereswan-Dale rank. Sa pag-iisip sa kondisyong iminungkahi ni James, kinilig si Matanaya. Siya ay nag-aalala na ang Iusa sect ay wala na sa ilalim ng kanyang kontrol kung siya ay pumayag na si James ang pumili ng kanilang susunod na pinuno. Sigaw ni James, hindi ka pa sumusuko, Joaquin. Dapat patuloy kang lumaban. Umiling si Joaquin, lumuhod, at sinabing, ayoko nang makipag-away. Pakiusap, tulungan mo ang aking ina. Wala akong ibang gusto ngayon. Sumusuko na ako kay Zitlali. Ayaw din namin ng posisyon bilang leader ng Iusa sect. Ngumuso si James. Nakarating na tayo sa ganito, at iniisip mo pa rin ang posisyon kapag hindi ka pa sigurado kung aalis ka ba ng buhay mo. Dahil napagpasyahan mong aminin ang pagkatalo, dapat mong gawin ito sa tamang tao. Pagkaraang tumayo sandali na nakatulala sa pwesto, nagmamadaling lumapit si Joaquin kay Truett. Siya ay lumuhod, yumuko, at sinabing, pakiusap, iligtas mo ang aking ina, Truett. Inaamin kong talo ako at ibibigay ko sa iyo ang lahat. Wala na akong gusto. Napabuntong hininga si Truett. Nothing kahit na sa iyo sa unang lugar. Sa kasamaang palad, kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Pagkatapos magsalita, dahan-daang itinaas ni Truett ang kanyang gintong espada. Nagmamadaling sumigaw si Zitlali, huwag mo siyang patayin, Truett. Nagsalubong ang mga kilay ni Truett. Lumapit si Zitlali kay Truett, tumingin kay Joaquin na nakaluhod sa lupa, at malamig na sinabi, noon, gusto ng nanay mo na paiinumin ako ng cursed wine. Gayunpaman, binalaan mo ako, at iniwasan ko ang isang sakuna. Ngayon, ay lalaan namin ng asawa ko ang buhay mo para gantihan ka. Simula ngayon, mapuputol na ang ating relasyon. Huwag nating kontakan ng isa't isa hanggang sa dulo ng ating buhay. Nagmamadaling itinaas ni Joaquin ang kanyang ulo at sinabing, maaari mo akong patayin, ngunit mangyaring iligtas ang aking ina. Lumapit si Matanaya at malamig na sinabi, ang iyong ina ay nakagawa ng isang malaking kasalanan. Marami ka ring gulo.
Pagkatapos magsalita, nagpakawala si Matanaye ng gintong liwanag at tinatakan ang cultivation base ni Joaquin. Sa sumunod na sandali, bumagsak si Joaquin sa lupa kasabay ng malakas na kalabog sa tabi ng kanyang ina. Anak ko! Napahiyaw si Courtney pero wala siyang lakas para sunggaban si Joaquin. Nagpalingalinga si Matanaye sa kawalan, ikinulong ang kanyang mga kamay kay James, at nagtanong, maari mo bang iligtas ang Iusa sect? Umikot ang mata ni James at sinabing, ako. Paano ko, isang nagsasaka lamang sa rurok ng ika-8 kapigatian ng Yereswandale rank, ililigtas ang iyong sekta? Mapagpakumbaba na sinabi ni Matanaye, you're being humble. Bagamat ikaw ay nasa 8th tribulation ng Yereswandale rank, ang iyong lakas ay maihahambing sa rurok ng ika-9 na kapigatian. At saka, ikaw ang kapalit ni Franciscus. Sigurado akong may paraan ka para maalis ang sumpang inilagay ni Courtney sa mga miyembro ng ating sekta. Basta tulungan mo ako, gagawin ng sekta natin ang anumang hilingin mo bilang kabayaran. Kumunat ang noo ni James. Nilingan niya si Igor at tinanong, nadala mo ba talaga ako sa isa pang problema? Natawa si Igor at sinabing, ang mga may kakayahan ay dapat gumawa ng higit pa. Sinasabi ng lahat na ang mga tao ay tuso at walang awa. Bakit hindi mo kami kinakatawan ngayon at ipakita sa kanila kung sino ang mga tunay na demonyo? Kung tungkol sa mga kondisyon, hilingin mo kung ano ang gusto mo. Pagkatapos magsalita, commanded si Igor kay James. Lumingon si James kay Matanaye at sinabing, kung gayon, sasabihin ko ang aking kalagayan. Pumikit si Matanaye at tumanggo na may halong kawalan ng pag-asa. Alam niya kung ano ang darating, ngunit wala siyang pagpipilian. Alinman ay hahayaan niya si Courtney na sirain ang lahat o makuha ang isang kislap ng pag-asa sa pamamagitan ng pagmamanipula ni James. Tinitigan ni James si Matanaye at sinabing, ang unang kondisyon ay kailangan kong pumili ng susunod na pinuno ng Iusa sect. Sige, kumunot ang mga pisngi ni Matanaye, at nahihirapan siyang tumango. Dahan-daang sinabi ni James, pangalawa, kailangan kitang lumipat. Itinaas ni Matanaye ang kanyang ulo at nagtatakang nagtanong, ako. Saan mo ako gustong pumunta? Nakangiting sagot ni James, malalaman mo pagdating ng panahon. Sabihin mo lang kung papayag ka o hindi. Matinding tanggi ni Matanaye, hindi ko kaya. Hinding-hindi ako aalis sa Iusa sect. Hindi ako makakapagkompromiso dito. Nagkibit balikat si James at sinabing, kung gayon, paano kung hatiin ang Iusa sect sa dalawa? Uutusan mo ang isa sa kanila at maaari kang manatili dito. Kukunin ko ang kabilang bahagi. Mukhang patas, tama ba? Naikuyom ni Matanaye ang kanyang mga kamao at tinitigan si James, na iniisip, sigurado siyang palihim. Gayunpaman, ang paghahati sa sekta sa kalahati ay mas mabuti kaysa sa ganap na pagtigil sa pag-iral. Pagkatapos magpasya, nagngangalit si Matanaye at tumango. Maaari nating pag-usapan ito. Kalmadong sinabi ni James, pangatlo, kailangang maging engrandi ang kasal ni na Truett at Zitlali. Ang Skynet ang mga ngasiwa sa mga pagsasaayos, at iimbitahan ang mga kilalang tao mula sa Genesis Worlds. Pinaikit ni Matanaye ang kanyang mga mata at sumagot, walang problema. Nakangiting sabi ni James, yung pang-apat na kondisyon, pag-usapan natin ng private. Hindi naman ako nagmamadali. Natahimik si Matanaye. Naisip niya sa kanyang sarili, hindi ka nagmamadali, ngunit ako. Ito ay isang napakahalagang panahon na tutukayin ang kaligtasan ng ating sekta. Ngumiti si James at sinabing, ayan. Pipirmahan na natin ang kontrata. Pagkatapos magsalita, ikanaway ni James ang kanyang kamay, at isang kontrata ng kaluluwa ang lumitaw sa kawalan. Tiningnan ni Matanaye ang kontrata at sarkastikong sinabi, napaka-formal mo tungkol dito. Habang nagsasalita, inilabas ni Matanaye ang kanyang zen at pinirmahan ang kontrata ng kaluluwa. Tiniyak siya ni James, sa loob ng isang panahon, ibabalik ko sa normal ang lahat sa iyong sekta. Gayunpaman, ang pangunahing prioridad ko ngayon ay ang kasal ni na Truett at Zitlali. Nang makitang walang intensyon si James na tulungan ang mga miyembro ng Iusa sect na alisin agad ang sumpa, hinawakan siya ni Matanaye at sinabing, kung nabaliw si Courtney, sekta ko, nakangiting sagot ni James, nakapaglagay na ako ng 180,000. Mga sumpa sa kanyang katawan.
Ako ang may kontrol sa bawat galaw niya. Ni hindi niya magagawang sirain ang sarili ng walang pahintulot ko. Huminga ng malalim si Matanaya at sinabi, talagang nakuha mo ang mana ni Franciscus. Walang pakialam nang umiti si James, tumalikod, at sinabing, pumunta lang ako para mag-propose ng kasal para sa kaibigan ko, pero ang daming nangyari. Nilingan niya si Truett at sinabing, dahil narito tayo para mag-propose ng kasal, kailangan nating dumaan man lang sa tamang pamamaraan. Upang itaguyod ang dignidad ni Zitlali, dapat kang maghanda kaagad. Naintindihan naman agad ni Truett ang intensyon ni James. Nanatili sa harap ng hukbo sina Rebecca at Lila, sinusubaybayan ang bawat kilos nila. Itinaas ni James ang kanyang ulo at tumingin kay Zitlali, na binalot ng maliwanag na liwanag. Pagkatapos, sabi niya, hilingan silang umatras sa ngayon. Kung hindi, sila ay papatayin ng walang awa. Itinaas ni Zitlali ang Tempest Scepter at agad na naglabas ng utos. Agad na tinupad ng Heavenly Warriors ang kanyang utos. Matapos umatras ang hukbo, sa wakas ay nawala na ang tensyon sa lugar. Sa pagkakataong iyon ay biglang sumulpot si Zitlali sa harapan ni James. Inabot niya sa kanya ang Tempest Scepter at sinabing, ito ay sa iyo, narito, putol ni James, sinabing, dapat mong itago ito. Gayunpaman, huwag hayaan ang sinuman na hawakan ito. Kung hindi, ito ang magiging katapusan ng ating pagkakaibigan. Natigilan si Zitlali sa sinabi niya. Maya-maya, tumawa siya, tingin mo bobo ako. Paano ko maibibigay ang isang mahalagang kayamanan sa ibang tao? Tumabi si Matanaya, nakatingin sa Tempest Scepter. Awkward ang ekspresyon niya at nag-aalangan siyang magsalita. Biglang nagtanong si Zitlali, nasaan si Truett? Tinuro ni James ang lupa at sinabing, maghanda ka na. Babalik siya para mag-propose. Matapos mabigla sandali sa sagot, muling nag-compose si Zitlali at umalis. Sa huli ay hindi niya pinansin sina Yegor at Matanaya. Sinunod lang niya ang sinabi ni James. Nagkatinginan sina Yegor at Matanaya na walang imik. Tumingin si James kay Yegor at sinabing, ilang taon na ba mula noong huli tayong nag-usap? Gusto mo bang humanap ng lugar para makahabol? Oo naman. Itinaas ni Yegor ang kanyang kamay, at ang kanyang kapangyarihan ay bumalot kay James. Sa sumunod na sandali, nawala na silang dalawa. Naiwan si Matanaya na may bilyon-bilyong miyembro mula sa Iusa sect sa lugar. So, sino ang pinuno ng Iusa sect? Hindi ko na rin alam. Pagkatapos magsalita, bumagsak si Matanaya sa lupa at agad na tinatakan ang cultivation base ni Courtney. Samantala, sina Yegor at James ay lumitaw sa isang hindi kilalang espasyo. Pinagmasdan ni James ang tanawin sa paligid niya at nakangiting sinabi, ang tanawin dito ay hindi kasing ganda ng Forlet Land. Nakangiting tanong ni Yegor, pag-aari mo na ba ang Forlet Laden? Tumingin sa kanya si James at sinabing, paano mo nalaman? Lihim ka bang naniktik muli sa aking kaluluwa? Napangiti si Yegor at sumagot, hindi ko na kailangang dumaan sa ganitong mahirap na hakbang. Nakalimutan mo na ba ang progress ko? Yumuko si James at sinabing, well, may isang bagay na hindi mo pa alam. Nakita ko ang katawan ng nakaraan mong buhay. Nagtataka, nagtanong si Yegor, saan? Ikinwento ni James ang mga pangyayaring pinagdaanan niya sa Pyramid Battlefield ng ika-4 na antas ng Forlet Land. Napabuntong hininga si Yegor at sinabing, hindi ko akalain na mabubuhay pa ang nakaraang katawan. Tanong ni James, hindi mo ba nararamdaman ito mula sa labas? Sumagot si Yegor, pagkatapos ng muling pagkakatawang tao ng isang natitirang kaluluwa, magsisimula ka sa zero. Sa makatuwid, walang koneksyon sa iyong nakaraan. Natural, ang ilang mga tao ay gagamit ng katawan ng kanilang nakaraang buhay upang mabilis na mapabuti ang kanilang ranggo sa paglilinang pagkatapos na muling magkatawang tao. Kumunot ang noo ni James at sinabing, may isang misteryo na hindi ko nalutas. Ibinilang niya ang eksena ng labanan laban sa pangunahing sarili ni Zachary sa ika-4 na antas ng Forlet Land at iniugnay ang insidente sa pagbaba ng ranggo ng cultivation ni Zachary mula sa quasi-declan rank. Natawa si Yegor, tinuro si James, at sinabing, kailangan may kaugnayan ito. Baka bumaba si Zachary sa cultivation rank dahil sa mga aksyon mo. Nanlaki ang mga mata ni James sa gulat, at sinabi niya, talaga.
Sa madaling salita, naapektuhan siya dahil naabsorb ko ang enerhiya mula sa katawan ng nakaraan niyang buhay. Same time na sinabi ni Yegor, si Zachary ay hindi kapani-paniwalang sakam. Pagkatapos ng Great Battle, marami sa mga natitirang kaluluwa na nakatakas ay muling nagkatawang tao. Karamihan sa kanila ay mayroon pa ring koneksyon sa kanilang mga nakaraang buhay. Kung malubha kang koneksyon, kailangan mong magsimula sa simula. Maaari mo ring panatilihin ang koneksyon at gamitin ang kalahati ng iyong nakaraang buhay na cultivation base bilang iyong pundasyon pagkatapos ng reincarnation. Mukhang ginamit ni Zachary ang huli. Nakangiting tumingin si Yegor kay James at sinabing, never in his dreams would he thought someone will find his past life's body. Kaya naman, ikaw ang naging dahilan ng pagbaba niya sa cultivation rank. Nag-isip si James. Kung alam ko lang ng mas maaga, hindi sana ako nagmamadaling ay absorb ang energy niya. Dapat pinatulan ko muna siya. Marahil ay magiging sanhi ito ng pagbaba ng kanyang ranggo sa paglilinang. Sayang naman at naging hyena na siya at hindi nakapaki-pakinabang. Pagkatapos, sinabi ni James kay Yegor ang tungkol sa pagtatangka ni Gladwin na manalo sa kanya. Pagkatapos, ibinahagi niya ang kanyang haka-haka tungkol sa plano ni Gladwin. Kalmadong sinabi ni Yegor, he's an unpredictable guy. Siya ay malupit ngunit medyo walang ingat. Hindi siya kasing bait ni Zachary. Gayunpaman, mahusay siyang itago ang kanyang mga iniisip. Hindi ko rin talaga siya maintindihan. Dapat kang mag-ingat sa pakikitungo sa kanya. Kaya posible pa rin para sa kanya na agawin ang posisyon ng pinuno ng Timaeus sect. Nakangiting sabi ni Yegor, well, there is a premise. Kailangan niyang manalo sa labanan laban sa bagong alyansa. Kung gagawin niya, 80% sure na kaya niyang pumalit. Gayunpaman, ang kanyang mga posibilidad ay bababa ng malaki kung siya ay matatalo. Bagaman bumaba ang cultivation rank ni Zachary, napakalakas pa rin niyang tao. Pagkatapos ng lahat, pinamunuan niya ang Timaeus sect sa loob ng maraming taon. Kahit na hindi siya ang pinaka-talented, walang hindi kontento sa kanya ngayon. Tumango si James at sinabing, mukhang lalong magiging magulo ang Genesis Worlds. Magiging interesado ka bang manirahan sa Forlet Land? Sandaling natigilan si Yegor. Ngumiti siya at nagtanong, ilang tao ang nakakaalam na ikaw ang may kontrol sa Forlet Land? Kalmadong sagot ni James, bukod sa mga kaibigan ko, ikaw lang ang nakakaalam. Malamang naghihinala si Gladwin dito. Pagkatapos ng lahat, nakilala niya kami sa Hog Passage noong nakaraan. Tumango si Yegor at biglang nag-isip ng malalim. Tumingin si James sa kanya, bahagyang nag-aalangan na magsalita. Si Yegor ay nanatiling hindi maliwanag tungkol sa imbitasyon na pumasok sa Forlet Land. Sa kanyang pagkatao at karunungan, nagkaroon siya ng pag-aalala. Natatakot ba siya na may pukana? O sinusubukan niyang iwasang pagdudahan ang isang bagay? Isip ni James. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang nagtanong si Yegor, gaano kalaki ang Forlet Land? Sumagot si James, may kabuuang 5 kilalang layer. Ang bawat layer ay may espasyo na humigit kumulang 10 Great Genesis Worlds. Gayunpaman, naabot ko lamang ang ika-4 na antas. Isa pa, hindi ko pa lubusang na-explore ang Pyramid Battlefield. Napabuntong hininga si Yegor, kung gayon, wala ka pang ganap na kontrol sa Forlet Land. Sa tingin ko ang Forlet Land ang magiging pag-asa ng mga buhay na nilalang ng Genesis World. Gulat na tanong ni James, anong ibig mong sabihin? Maguguho ba ang Genesis World sa hinaharap? Mataimtim na sinabi ni Yegor, hindi naman sila babagsak, ngunit isang sakuna ang tatama. Kung tutuusin, nagtitimpla na. Walang sino man ang makakaiwas dito, kasama na ang mga pangunahing puwersa ng Genesis World. Napabuntong hininga si James at nakasimangot na tanong, huwag mong sabihing dahil ito sa digmaan sa pagitan ng Righteous Alliance at ng bagong alyansa. Tumingin si Yegor kay James at ngumisi, yung dalawa. Sila ay isang grupo lamang ng mga ambisyosong magsasaka na nakikipagkompetensya sa kapangyarihan. Ang kanilang labanan ay magbubuwis ng maraming buhay, ngunit hindi ito ang tunay na sakuna. Tanong ni James, kung gayon, ano ang tunay na sakuna? Sumagot si Yegor, the Dark Heavenly Path. Masyadong makapangyarihan ang kanyang pag-iral. Siya ang magiging pinakamalaking sakuna ng Genesis World. Thea.
Napakunot ang noo ni James nang maalala ang sinabi ni Franciscus. Kapag nagkaroon ng lakas ang Dark Heavenly Path, gagamitin nito ang Dark Power na selyadong sa Dark Genesis World para sirain ang lahat. Ang Light Heavenly Path ang tanging makakapigil sa Dark Heavenly Path. Ang mga salita ni Igor ay nakumpirma lamang ito. Tanong ni James, nakita mo na ba siya dati? Tumango si Igor at sinabing, ginawa ko siya ng pabor. Sana, ito na ang pagkakataon ng Skynet na mabuhay. Ang ibang mga sekta at puwersa sa loob ng Genesis Worlds ay maaaring hindi kasing swerte natin. Mataimtim na sinabi ni James, narinig ko mula kay Franciscus na ang madilim na landas sa langit ay sisira sa lahat. Bakit ganoon? Dahil ikaw ang may-ari ng Forlet Land ngayon, siguradong nakita mo na ang Tai Chi, di ba? Tumango si James at sinabing, oo, nakilala ko siya. Nakipagpustahan pa kami. Nawala ang katinuan ni Igor at nagtanong, anong uri ng taya? Ipinaliwanag ni James ang kanyang taya sa Tai Chi. Huminga ng malalim si Igor at sinabing, sinusubukan na niyang maghanap ng paraan para sa kanyang sarili. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Sagot ni Igor, kung makikita natin, dapat maging aware din ang Tai Chi. Ang Dark Heavenly Path ay muling nagkatawang tao ng 81 beses at naging Tai Chi Tribulation. Hindi niya kayang pigilan. Umiling si James at nagtanong, the Tai Chi Tribulation. Napapikit si Igor at sinabing, ang madilim na landas sa langit ay hindi lamang ang madilim na landas sa langit. Siya rin ang gobernador ng Yin. Gayunpaman, siya ay nakokontrol at masuwayin. Kaya, pinarusahan at ikinulong siya ni Tai Chi. Matapos muling magkatawang tao ng 81 beses, dumanas siya ng maraming kapigatian para sa ilang entrepok. Siguradong nagtanim siya ng matinding puot sa kanyang puso. Hindi ba anak ni Tai Chi ang gobernador ng Yin? Bakit siya? Nanlaki ang mga mata ni James sa gulat. Tuwang-tuwang sabi ni Igor, sino ang nagsabi sa iyo niyan? Naniniwala ka ba na ipinanganak ni Tai Chi ang dalawang gobernador, at ang kanilang unyon ay naging napakaraming bagay? Natigilan si James. Ang Tai Chi ay isang pinakamataas na posisyon. Gamit ang mga termino ng karaniwang tao, ang Tai Chi ay parang isang emperador na may kapangyarihang imperial. Ang mga gobernador ng Yin at Yang ay kanyang mga ministro. Nagulat na tanong ni James, so sinasabi mo na ang Tai Chi ay isang normal na buhay na nilalang? Siya ay isang nilalang na may pambihirang supernatural power at kahusayan sa Tai Chi power. Gayunpaman, siya ay pinili ng kataas-taasang landas. Siya ay tapat sa kataas-taasang landas. Sa wakas ay naunawaan ni James na si Tai Chi ay hindi ang kanyang biyenan o biyenan. Sa halip, ang Tai Chi ay isang transcendent at makapangyarihang nilalang na binigyan ng mahalagang titulo. Tungkol naman sa gobernador ng Yang, na natalo ni James sa Forlet Land, siya nga ay anak ni Tai Chi at nagkataong napiling kumuha sa posisyon. Habang nasa Forlet Land, hindi pinatay ni Tai Chi si James dahil kailangan niyang igalang ang mga batas ng Supreme Path. Kung siya ay gumawa ng aksyon upang pumatay ng isa pang nilalang, siya ay nanganganib na mawala ang kanyang posisyon. Matapos magkaroon ng mas malinaw na pag-unawa sa sitwasyon, nagtanong si James, sa madaling salita, nais ng gobernador ng Yin na sirain ang lahat upang makapaghiganti laban sa Tai Chi. Nakangiting sinabi ni Igor, ang puot na kanyang kinikimkim ay sisira sa batas ng Tai Chi at magpapasigla ng isang malaking bagyo sa Tai Chi world. Humalaklak si James sa loob, namanghal na pareho sila ng ideya ni Thea. Sila ay tunay na mag-asawa na pareho ang iniisip. Nag-isip siya sandali at nagtanong, kung gusto niyang sirain ang batas ng Tai Chi, kailangan lang niyang patayin si Tai Chi. Bakit kailangan mong sirain ang lahat ng Genesis Worlds? Tumingin si Igor kay James at ninisyan, anong klaseng pag-iral sa tingin mo ang Tai Chi? Ang Genesis Worlds ay orihinal na bahagi ng Tai Chi World. Naghiwalay lamang sila pagkatapos basagin ni Franciscus ang Tai Chi World. Imposibleng patayin ang Tai Chi kung umiiral pa ang Tai Chi World. Napabuntong hininga si James, napagtanto kung gaano kahirap ang gawain ng kanyang asawa. Bilang asawa niya, nadama niyang responsable siya sa pagtulong sa kanya. Upang pukawin ang sapat na gulo upang itaboy si Tai Chi mula sa kanyang posisyon, ang Light Heavenly Path ay talagang mahalaga.
Kung tutuusin, ang light heavenly path ang tanging nakapagpigil sa kanyang asawa. Tumingin si James kay Yegor at sinabing, dahil naghahanap ng paraan si Tai Chi, bakit siya nakipagpustahan sa akin? Sumagot si Yegor, kung buhay ka pa, paano siya ligtas na makakakanlong sa Fourlet Land? Ito ay ibang espasyo na hiwalay sa Tai Chi World. Pinlano na niya na ito ang kanyang tatakasan. Tiyak na galit siya na nauna ka sa kanya. Kumunot ang noo ni James at sinabing, kung ganon ang gulo ko. Nasa teritoryo niya ako, kaya pwede niya akong patayin anumang oras. Inilibot ni Yegor ang kanyang mga mata at sinabing, kung kaya kanyang patayin, bakit siya maghihintay hanggang ngayon? Hindi mo lang makokontrol ang Fourlet Land, ngunit matagumpay mo ring nalinang ang Ultimate Golden Body. Pinili ka ng Supreme Path. Kung papatayin ka niya, hindi rin siya magtatagal. Napaisip si James, kaya hindi niya ako kayang patayin at gusto niyang gamitin ang 3 dakilang kapigatian sa langit para maalis ako. Sa paggawa nito, hindi siya maituturing na lumalabag sa batas ng mga landas. Nakangiting sagot ni Yegor, exactly. Gayunpaman, ang pagsulong ng iyong kultibasyon na ranggo sa pamamagitan ng Tai Chi na humahadlang ay magiging mahirap. Kabanata 6174. Nakangiting sabi ni James, hanggat hindi siya maglakas loob na harapin ako ng personal, makakagawa ako ng paraan para makaligtas sa 3 dakilang kapigatian sa langit. Tumingin si Yegor kay James at nakangiting sinabi, alam mo ba kung ano ang pinakahinahangaan ko sa iyo? Saglit na natigilan si James, saka umiling bilang tugon. Your strong will. You're never willing to admit defeat and don't afraid of anything. Since matagal na kitang nililiwanagan, masasagot mo rin ba ang mga tanong ko? Kumunot ang noo ni James at nakangiting sabi, sure. Ask away. Saglit na nag-isip si Yegor at nakangiting sinabi, napakaraming nabubuhay na nilalang ang iniwan mo sa madilim na mundo, at ang unang bagay na ginawa mo pagkatapos umalis sa Fourlet Land ay ang tulungan ng anak ko sa kanyang kasal. Hindi ito kasing simple ng isang kasal lang, tama ba? Walang pakialam nang ngumiti si James at winagiway ang kamay. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang Grimlore map sa kanilang harapan. Napakunot ang noo ni Yegor nang makita ang mapa. Nakangiting sabi, 2/3. Ni James, tingnan mo ang Genesis regions na kontrolado ng Skynet at ng Lostes Sect. Konektado ba sila? Agad na napagtanto ni Yegor at sinabing, sa katunayan, ang ating Genesis regions ay konektado. Samantala, ang Lucis Sect's Genesis region at ang Fourlet Land ay pinaghihiwalay lamang ng 2 micro-Genesis worlds. Kung makokontrol natin ang Lucis Sect, pagkatapos ay magbukas ng daanan sa 2 micro-Genesis world na ito, madali tayong makakarating sa Fourlet Land. James praised him, saying, as expected from a wise man like you. Naintindihan mo agad ang intensyon ko. Tumingin si Yegor kay James at sinabi, kaya, natagpuan mo ang Tempest Scepter mula sa Fourlet Land at ibinigay ito kay Truett bilang isang regalo sa kasal para sa kamay ni Zitlali sa kasal. Ang Lucis Sect. Yumuko si James, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at sinabing, patawarin mo ako. Ngumiti si Yegor at mahinahong sinabi, hindi pa alam ng uto kong anak na iyon, di ba? Ginagawa niya. Nagtaas ng ulo si James. Natigilan, nagtanong si Yegor, sinabi mo ba sa kanya? Sagot ni James, yeah. We're good friends and don't hide anything from each other. Itinuro ni Yegor si James at Nishan, hindi dapat. Hindi lang kayo ang mga kaibigan niya, kundi pati na rin ang kanyang mentor. Magkapareho kayong mga taong naglalakad sa iisang landas. Mas dapat mo siyang sanayin. Bukod sa pagtulong sa kanya, kailangan mong hasain ang kanyang katatagan ng pag-iisip, kailangan niyang kilalanin ang kasamaan ng mundong ito at hindi mo dapat sinabi sa kanya ang tungkol dito at hayaan siyang mag-isip nito. Pinutol ni James si Yegor, na nagsasabi, may mga bagay na dapat matutunan ng isa sa kanilang sarili. Gayunpaman, ang ilang mga bagay ay kailangang sabihin ng hayagan. Kung hindi, hindi lamang nito magagawang palakasin ang kanyang katatagan ng pag-iisip, ngunit masasaktan siya pagkatapos malaman ang katotohanan. Natigilan si Yegor, tapos tumawa siya at tinuro si James. Sa pagkakataong iyon, biglang nakatanggap si James ng telepathic message mula kay Layla. Bilasan mo.
Nandito na sina Gladwin at Yakiz. Dumilim ang mukha ni James, at mabilis niyang ipinaalam kay Yegor ang sitwasyon. Ngumisi si Yegor, medyo mabilis ang takbo nila. Kung ano man iyon, hindi natin ito maiiwasan. Puntahan natin sila. Pagkatapos magsalita, hinawakan ni Yegor si James at nag-teleport palabas ng misteryosong espasyo. Kabanata 6175. Ang punong tanggapan ng Lucis Sect, na na-demolish, ay itinayo muli. Inimbitahan ni Matanae sina Gladwin at Yakiz sa punong tanggapan bilang mga panauhin. Sa pagbisita ng dalawang pinuno ng pinakamalakas na alyansa, naramdaman ng Lucis Sect na kaharap nila ang isang mabigat na kaaway. Kung tutuusin, ngayon lang nila naranasan ang insidente ng rebelyon ni Quarn Persecond. Maging ang Grand Patriarch, si Matanae, ay napakaingat sa dalawang bisita. Sa harap ng dalawang bisita na may hindi magiliw na mga ekspresyon, ngumiti si Matanae at itinaas ang kanyang kamay, sinabing, "Mangyaring uminom ng espiritual na tsaa." Dinampot ni Gladwin ang tasa ng tsaa at nginisyan, "Oo naman. I'll enjoy it." Gayunpaman, ang isang tiyak na tao ay maaaring walang lakas ng loob na inumin ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay matatapos para sa kanya kung siya ay nahawaan ng Deadgory Bugs. Sa tapat niya, si Yakiz, na humigop na sa kanyang tasa ng tsaa, ay agad na iniluwa ang espiritual na tsaa. Umangat ang ulo ni Gladwin at humagalpak ng tawa. Galit na galit, nagpakawala si Yakiz ng sword light at nabasag ang tasa ng tsaa sa kamay ni Gladwin. Tumayo si Gladwin at ngumuso, "May death wish ka ba?" Ngumisi si Yakiz, "Hindi mo ako mapapatay. Kunin mo si Zachary na makipagsanib puwersa sa iyo at subukan mo ako." Galit na galit si Gladwin. Itinaas niya ang kanyang kamay, at nagpakita ang isang higanteng dragon na nagpapalabas ng kulay abong kapangyarihan. Pagkatapos, agad itong sumugod kay Yakiz. "Yan lang ba ang meron ka?" Umungol si Yakiz, saka itinaas ang palad. Isang nakakatakot na pag-atake ng palad ang nakipagsagupaan sa higanteng dragon. Ang dalawang nakakatakot na puwersa ay nagharap sa isa't isa ngunit sila ay tumigil. Walang sinuman sa kanila ang may kakayahang ibuhos ang isa't isa. Tumayo si Matanae at pipigilan na sana sila ngunit biglang naputol ng tawanan mula sa labas ng hall. Ang tatlong powerhouse sa bulwagan ay tumingin sa labas at nakita sina James at Yegor na dahan-daang lumalapit habang ang kanilang mga kamay ay nasa likod niya. Itinaas ni Yegor ang kanyang kamay, at isang pagsabog ng puwersa ang bumaril. Agad nitong winasak ang dalawang puwersang magkaharap pa rin, na nagdulot ng malakas na putok. Sina Yakiz at Gladwin ay agad na napaalis sa kinalabasan at natakot kay Yegor. Wala sa kanila ang inaasahan na si Yegor ay napakalakas. Nakangiting sabi ni Yegor, "Bakit galit na galit kayong dalawa? Hindi ito labanan, kundi ang pangunahing bulwagan ng Lucis Sect." Napatayo sina Gladwin at Yakiz, ganap na natalo. Bumaba si Matanae sa hagdan at saka lumapit kay Yegor. Kinindatan niya si Yegor na parang kumuha ng straw na nagel iligtas buhay at sinabing, "Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na ako na ang bahala sa bagay na ito? Bakit ka dumating ng personal?" Mahiwagang ngumiti si Yegor at sinabing, "Sa ganoong kasayang kaganapan na nangyayari, paano ako hindi makakarating? Paano kung magreklamo ang mga dati kong kaibigan tungkol dito?" Matapos matigilan sandali, tumawa si Matanae at sinabing, "You're quite humorous. Come, have a seat." Sa sinabi nito, hinayla ni Matanae si Yegor sa pinakamataas na upuan. Natatawa sa loob-loob ni James habang pinagmamasdan silang dalawa na nagpapanggap na pala kaibigan sa isa't isa. Sina Yakiz at Gladwin ay walang laban kina Yegor at Matanae. Umupo si Yegor at tumingin kay Yakiz at Gladwin, na nakatulala pa rin. Nagkatinginan sina Yakiz at Gladwin at saka galit na umupo. Sa wakas ay napansin ni Gladwin si James at sinabing, "Matagal na kitang hindi nakikita. I wasn't expecting to see you here." Bahagyang ngumiti si James, hinawakan ang kanyang kamay, at sinabing, "Good to see you, Great Protector." Kabanata 6176. Tumanggo si Gladwin, na nagsasabing, "Ma'am, isa ka sa pinakamahusay sa nakababatang henerasyon. Ang Timaeus Sect." Bago pa niya matapos ang pagsasalita, si Yakiz, na nakaupo lang sa tabi niya,
ay biglang inabot kay James ang isang makapangyarihang Genesis. Boom! Mabilis na iniwas ni James ang kanyang kamao, at ang kanyang Amethyst Gold Power na may halong black and white force ay agad na nabasag ang atake ni Yakiz. Ang bulwagan ay nagsimulang yumanig, at ang resulta ay agad na nabasag ang mga nakapaligid na kasangkapan. Nagulat ang mga powerhouse na naruroon. Si Yakiz naman ay lalo pang naguluhan sa sitwasyon. Nagulat siya ng isang powerhouse lamang sa Eurasian Dale Ranks 8 Tribulations Peak na hamarang sa kanyang atake. Tumayo si Matanaye at sumigaw, "Anong ibig mong sabihin dito, Yakiz?" Sarcastic na sabi ni Gladwin, "Nambo-bully na naman sa isang taong mas mahina sa iyo. Hindi ka pa rin nagbabago." Ngumuso si Yakiz, "Isinusumpa ng taong ito ang aking anak at ang kanyang kasalukuyang kinaroroonan ay hindi pa rin alam. Mayroon kaming hindi mapagkakasunduang mga hinaing." Nagulat si Matanaye sa kanyang sinabi. Tuwang-tuwa si Gladwin habang nililibot ng kanyang mga mata sina Yegor at James. Itinuro ni Yakiz si James at sinabing, "Ibigay mo agad ang anak ko, kung hindi, buburahin ko ang kaluluwa mo ngayon." Tumingin si James sa mga powerhouse na naruroon at sinabing, "Gusto mo bang ilantad ko ang iyong background sa harap ng lahat dito? How dare you talk to me so arrogantly?" Nang akmang kikilos si Yakiz, nakita niya ang tatlong nakakasilaw na ilaw na sumugod sa bulwagan. Kaagad pagkatapos, humarap kay James sina Rebella, Layla, at Zitlali. Silang tatlo ay nasa tuktok ng Eurasian Dale Ranks 9th Tribulation. Inilabas nila ang chrome sa Yakiz. Ang kanilang chrome ay naging sanhi ng pagputok ng upuan at maliit na square table sa tabi ni Yakiz. Umikot si Yakiz sa hangin at bumagsak sa lupa. Na-activate na niya ang kanyang Quasar Genesis Divine Light, ngunit puno pa rin ng takot ang kanyang mukha. Hindi niya inasahan na tatlong powerhouse sa tuktok ng Eurasian Dale Ranks 9th Tribulation ang biglang lumitaw kay James. Nagsimula siyang magtaka kung anong uri ng misteryosong pag-iral si James. Nagulat din si Gladwin nang makita ang mga powerhouse na lumitaw. Hindi lang si Layla ang nagpakita, kundi maging si Rebella, na pinakaayaw niyang makitang isinakripisyo. Ang mas nakakagulat ay ang Rebella, na nasa mataas na baitang pa lamang ng Eurasian Dale Ranks 9th Tribulation, ay umabot na sa rurok. Nagkatinginan sina Matanaye at Yegor. Nakaramdam ng kahihiyan si Yakiz at galit na sumigaw, "Presumptuous! Dahil gusto ninyong mamatay, pagbibigyan ko ang inyong mga kahilingan." Bago siya kumilos, sumigaw si Matanaye, "Yakiz! Ito ang pangunahing bulwagan ng Lucis Sect. Mangyaring mag-isip ng 2 beses bago gumawa ng anuman." Humarap si Yakiz kay Matanaye at nagtanong, "Tumayo ka ba para sa kanya, Matanaye?" Dumilim ang mukha ni Matanaye, at malamig niyang sinabi, "Si James ay isang natatanging panauhin natin. Nakakahiya kung hindi man lang maprotektahan ng ating sekta ang ating mga bisita." Napakunot ang noo ni Yakiz matapos maramdaman ang babala mula sa mga salita ni Matanaye. Itinaas ni Zitlali ang kanyang kamay at tinawag ang Tempest Scepter, agad na nagliwanag sa bulwagan ng isang nakasisilaw na liwanag. Kabanata 6177. Nanlaki ang mga mata ni Yakiz at Gladwin sa gulat. Hindi nila inaasahan na ang Tempest Scepter ay nasa kamay ni Zitlali. Nag-utos si Zitlali, bilang santo ng Lucis Sect, "Ipinapahayag ko na lalaban tayo sa lahat para ipagtanggol si James kung may manggahas man lang na magbuhat ng kamay sa kanya." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na nagbago ang depresyon ni Yakiz. Alam niyang ang Tempest Scepter ay ang banal na sandata ng Lucis Sect, at ang kanilang mga miyembro ay ganap na susunod sa taong may hawak nito. Maliwanag na determinado si Zitlali na protektahan si James. Sa sandaling iyon, isa pang hindi inaasahang tao ang sumulpot sa bulwagan at sumangga sa harap ni James. "Ako si Skynet's Young Master, Truett. Kung sino man ang gustong humawak sa kanya ay kailangang tumapak sa patay kong katawan." Naramdaman ni Yakiz ang panginginig sa kanyang gulugod. Mabilis niyang nilingon si Yegor, laking gulat niyang malapit si James sa Young Master ni Skynet. Dahil walang sinabi si Yegor, nangangahulugan iyon na pinahintulutan niya ang mga aksyon ni Truett. Bilang Yakiz Sect at pinuno ng bagong alyansa, hindi siya natakot sa Lucis Sect. Gayunpaman, ang Skynet ay isang pag-iral na hindi kayang madaig ng kanyang sekta.
Bukod dito, nanunood din si Gladwin, naghihintay ng pagkakataon. Mawawala sa kanya ang Skynet at ang Lucis Sect sa Righteous Alliance kung pipilitin niyang ibagsak si James. Ang pagkatalo ng bagong alyansa ay selyado kung mangyayari iyon. Pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit, nagngalit si Yakis ng kanyang mga ngipin at ibinaba ang kanyang kamay. Just think about it, guys. How would you act if your son was kidnapped, tortured, cursed, and gone missing? Dahil ang paggamit ng puwersa ay hindi epektibo, sinubukan ni Yakis ang isang mas malambot na diskarte at sinubukan ang pangangatuwiran sa kanila. Sa kasamaang palad, walang nagbigay ng pansin sa kanya. Dahan-daang itinaas ni Yakis ang kanyang ulo at galit na sinabi, "Fine. Ngayon, magpipigil ako para sa kapakanan ng Lucis Sect at Skynet." Tinuro niya si James, saka sinabing, "Gayunpaman, mas mabuting ibigay mo ang anak ko. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip na kitilin ang buhay mo anuman ang kahihinatnan." Napatingin ang lahat kay James, naghihintay na ipahayag niya ang kanyang paninindigan. Marahang itinabi ni James ang kanyang mga kaibigan at nakangiting sinabi, "Sa wakas ay hahayaan mo na akong magsalita. Dahil napagpasyahan nating gawin ito ng makatwiran, linawin natin ito sa lahat. Pwede ko bang itanong kung saan at kailan nawala ang anak mo?" Nagnganga ang mga ngipin ni Yakis at sinabing, "Sa Forlet Land." Sumimangot si James at sinabing, "Kakaiba iyon. Ang Forlet Land ay puno ng mga panganib, at kahit sino ay maaaring mamatay. Nawala ang iyong anak sa Forlet Land, kaya bakit mo ako sinisisi?" Galit na tumawa si Yakis. "Are you trying to quibble with me? Maraming mga alagad ng bagong alyansa ang nakakita sa iyo na pinahihirapan ang aking anak. Nakuha mo ang sumpa ni Franciscus at naging demonyo. Ngunit sinusubukan mong tanggihan ito ngayon." Tumaas ang kilay ni James at nakangiting nagtanong, "Isang demonyo na naman? Kung ang pagkuha ng mana ni Franciscus ay ginagawa akong demonyo, kung gayon bakit ka nagpadala ng mga disipulo mula sa Yakis Sect upang lumahok at makipagkumpetensya para sa mana?" Kabanata 6178. Natigilan si Yakis. Nakangiting sabi ni James, "Sumali rin ang anak mo, di ba? Inaway niya ako pero natalo." Paulit-ulit na sinasabi ng lahat na ang kahalili ni Franciscus ay isang demonyo. Pagkatapos, sinubukan ng mga alagad ng iyong sekta na maging demonyo ngunit nabigo. Yakis gritted his teeth, waved his hand, and growled, "Presumptuous. Don't stray from the main topic. I'm asking about my son's whereabouts. Dahil pinilit mo ang paksang ito, pag-uusapan ba natin ang lahat ng nangyari?" Lumingon si James kay Zitlali at sinabing, "Sabihin mo sa kanila kung paano tayo nagkakilala sa Forlet Land." Itinaas ni Zitlali ang kanyang ulo at ipinaliwanag ang mga pangyayari sa Forlet Land. Nagdilim ang mukha ni Matanaye matapos marinig ang lahat, at sumigaw, "Nakikita ko kung paano ito. How dare he attack the saintess of our sect? Di ba dapat bigyan mo ako ng paliwanag, Yakis?" Ikinaway ni Yakis ang kanyang kamay at nagmamadaling sinabi, "Hindi. Dapat may hindi pagkakaunawaan. At saka, hindi naman ang anak ko ang may gawa nito. Hindi siya karapat dapat na mamatay." Isinalaysay ni James ang mga pangyayari sa Forlet Land, lalo na ang bahagi kung saan si Xavion ay nagbalat kayo bilang Whittaker at nakapasok sa Timaeus Sect. Inilabas din niya ang mga powerhouse na gumamit ng mga elixir upang sugpuin ang kanilang mga core. Sina Yegor at Matanaye ay may mataimtim na ekspresyon. Sa kabilang banda, napahiya si Yakis matapos ma-expose. Sarcastic na sabi ni Gladwin, "Oh, may secret operation ba na ganyan?" Kaya't ang bagong alyansa na nagsasabing gustong mapanatili ang kaligtasan at katatagan ng Genesis Worlds ay lumabag sa mga patakaran at nag-snock ng mga powerhouse sa Years-One-Dale rank sa Forlet Land. Iyan ay kasuklam-suklam at walang kahihiyan. Lumingon si Yakis at itinuro si Gladwin, sinabing, "Tayo lang ba talaga ang gumawa ng ganoong bagay? Hindi ba't ganoon din ang ginawa ninyo? Mabuti. Ngayon, paghiwalayin ang isa't isa. Kailangan ko kayong dalawa na lumaban para magpatuloy ang power struggle na ito." Lihim na natawa si James sa loob. Lamingalinga si Rubella sa paligid at sinalubong ang tingin ni James na tila sinisinyasan siya.
Naintindihan naman agad ni James ang balak niya at bahagyang tumango bilang tugon. Samantala, matinding nag-away sina Gladwin at Yawkes sa harap ng lahat. Ang dalawa sa kanila ay tumambad sa bawat isa sa lahat ng mga dirty scheme ng nakaraan. Maya-maya pa ay parang mag-aaway na ang dalawa. Walang pumihil sa kanila, at nanood lang sila na parang mga manunood. Matapos ang matagal na pagtatalo ng dalawa ay bigla nilang napansin ang kakaibang kapaligiran sa kanilang paligid at mabilis na napaatras ang isa't isa. Ngumiti si Yegor at sinabi, "Kayong dalawang matanda ay nag-aaway na parang mga bata sa harap ng mga kabataan. Nakakahiya." Sabay na ibinaling ni Gladwin at Yawkes ang kanilang mga ulo, maliwanag na hindi nasisiyahan sa isa't isa. Tumingin si Yegor kay Yawkes at sinabing, "Naipaliwanag na ni James ang nangyari sa iyong anak. Ngayon, dapat nating pag-usapan ang tungkol sa aking anak na halos mamatay sa kanyang mga kamay." Dumilim din ang mukha ni Matanae habang nagtatanong, "Kailangan ko rin ng paliwanag tungkol sa ginawa ng anak mo sa ating santo. Kahit hindi mo mahanap ang anak mo, ako mismo ang gagawa. How dare you bully our saintess?" Katumbas yan ng paggawa isang kaaway sa labas ng ating sekta. Sandaling natigilan si Yawkes, nagulat na lahat ay tumalikod sa kanya. Kabanata 6179. Tinitigan ni James si Gladwin, na tuwang-tuwa sa sitwasyon ni Yawkes. Nagsimula siyang mag-isip ng paraan para patindihin ang puot sa pagitan ng matuwid na alyansa at ng bagong alyansa. Gayunpaman, naroon si Gladwin. Kaya, maaari lamang ipahiwatig ni James ang mga bagay sa halip na direktang magsalita tungkol sa mga ito. Mas maginhawa sana kung makapagpadala siya ng mga telepatikong mensahe. Naikuyom ni Yawkes ang kanyang mga kamao at umungol, "Kaya ako ngayon ang pinupuntirya ng lahat." Madali nilang may pinta ang sitwasyon para sa kanilang kapakanan. Ang kasalukuyang kinaroroonan ng anak ko ay hindi pa rin alam. Kung may sapat kayong kakayahan na hanapin siya, maaari natin siyang tanungin kaagad. Kung talagang ginawa niya ang mga bagay na ito, ang kanyang kapalaran ay nasa iyo na magpasya. Gayunpaman, kailangan ko man lang siyang makita. Si Yawkes ay hindi naging pinuno ng isang pangunahing sekta ng walang kabuluhan. Mapapanatili niya ang kanyang talino sa ilalim ng gayong hindi magandang sitwasyon. Ipinakita nito na siya ay isang mahusay na pinuno. Natahimik ang lahat. After a short while, Matanae said, "Since you say so, then let's not fight on such a happy day. Still, you owe us explanations after finding your son." Sabi ni Yawkes, "Ngunit saan ko siya mahahanap?" "Ako. Yan ang problema mo. Bagamat dumating kayong dalawa ng hindi imbitado, it's the perfect timing. It saved me a trip to find you too. Halika, saksihan natin ang isang masayang pagsasama." Putol ni Yegor na may tame time na ekspresyon. Natigilan sina Gladwin at Yawkes sa kanyang mga sinabi. Tumango si Yegor kay James at sinabing, "Dahil ikaw ang kanilang matchmaker, paano kung mag-facilitate ka?" Nakangiting tumango si James, pagkatapos ay bumaling kay Truett at binigyan siya ng isang makahulugang tingin. Kaagad pagkatapos, sumigaw siya, "Let the ceremony begin." Agad na sumugod sina Truett, Rebella at Layla palabas ng bola. Naiwan si Zitlali, nalilito. Akmang susundan niya sila, hinaranggan siya ni James na umalis. Tumingin siya sa kanya at sinabing, "James." Nakangiting sabi ni James, "Hindi ka pwedeng umalis. Kung hindi, paano magpo-propose si Truett?" Natigilan si Zitlali at nahihiyang ibinaba agad ang ulo. Maya-maya, umalangaw-ngaw ang mga kampana at tambul mula sa labas ng main hall. Nagsimulang tumugtog ang melodic at festive music sa buong lugar. Pumasok si Truett sa bulwagan. Pinamunuan ni Rebella at Layla ang isang grupo ng magagandang disipulo pagkatapos niya, na may hawak na hindi mabilang na matikas na nakabalot na mga regalo sa kasal. Natigilan sina Gladwin at Yawkes sa nakita. Samantala, si Yegor at Matanae ay nanunood na may malawak na ngiti. Sa ilalim ng hindi mabilang na mga tingin, huminto si Truett sa harap ni Zitlali. Ngumiti siya ng malambing at sinabing, "Sabi ni James kailangan nating dumaan sa tamang procedure." Napa-facepalm si James at halos matamba sa lupa. Siya ay namangha na si Truett ay hindi sapat na matino upang malaman kung ano ang hindi dapat sabihin sa panahon ng isang panukala.
Buti na lang at hindi inintindi ni Zitlali ang kanyang kakulaitan. Marahan niyang kinagat ang mapupulang labi nito at tumango sa kanya. Lumuhod si Truett sa isang tuhod, inilagay ang isang tuhod sa kanyang kamay, at sinabing, Zitlali, will you marry me? Natahimik ang lahat sa paghihintay. Saglit na napatingin si Zitlali kina Matanaya at Yegor na nahihiya. Pagkatapos, lumingon siya kay Truett at mariing tumango. Tumayo si Truett, hinawakan ang payat na kamay ni Zitlal Persecond, at nakangiting sinabi, nangangako akong makakasama kita sa buhay at kamatayan. Sabay na itinulak ni Rebella at Laila ang kanilang mga palad. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na nakakasilaw na ilaw ang bumalot sa mag-asawa. Opisyal nang nagpakasal ang dalawa. Ngumiti sina Yegor at Matanaya at tumango bilang pagsang-ayon. Kabanata 6180. Samantala, naguguluhan pa rin sina Gladwin at Yawkes. Ang kasal sa pagitan ng dalawang puwersa na nireranggo sa nangungunang sampung ng Genesis Worlds ay hindi magandang senyales para sa kanila, higit sa lahat dahil nakikipaglaban sila para sa kontrol. Bagamat sila ay nag-aalala at nagkakasalungatan sa sitwasyon, wala silang pagpipilian kundi ang pilitin ang mga ngiti at palakpakan ng magkasama. Biglang lumapit si James sa tabi ni Truett at sinabing, ibigay mo ang iyong mga regalo sa kasal. Mabilis na naglakad si Laila, bitbit ang isang tray na natatakpan ng pulang tela. Hinayla ni James ang pulang tela, at nakita ang isang kumikinang na sinaunang libro. Ang mga powerhouse na naruroon ay agad na nagulat pagkatapos makita ang regalo. Nanlaki ang mga mata ni Gladwin, at tinanong niya, iyan ba ang Genesis Phoenix Art na nilikha ni Flaviano Hagels, ang tagapagtatag ng Lost Sect? Iyan ba ang supernatural power na minsang nagdulot ng pagkabigla sa buong Tai Chi world? Napabuntong hininga si Yawkes, at sinabing, the Genesis Phoenix Art. Iyan ay isang mahalagang kasanayan na nakakatulong sa mga pagpipino ng katawan. Hindi ko inaasahan na lilito itong muli ngayon. Hinawakan ni Matanaye si Yegor at napabulalas, iyan ang ating matagal nang nawawalang kayamanan, ang Genesis Phoenix Art. Sinusubukan mo bang atakehin ako sa puso gamit ang mga sepresang ito? Ngumiti si Yegor at mahinahong sumagot, wala akong kinalaman. Ang mga regalong ito ay galing sa kanila. Tahimik si Matanaye habang iniisip ang sarili, sino ang hindi nakakaalam na mayroon kang mga mapagkukunang pinansyal na maihahambing sa mga pangunahing sekta sa buong Genesis Worlds? Sino pa ba dito ang may kakayahang makakuha ng mga ganitong mahahalagang bagay? Masyado kang humble. Pareho rin ang iniisip ni Gladwin at Yawkes. Gayunpaman, bukod sa pagkainggit, nagsimula silang mag-alala tungkol sa kanilang sitwasyon. Malaki ang papel ng Skynet sa kanilang pakikibaka sa kapangyarihan. Ito rin ang pinaka hindi makontrol at hindi mahulaan na puwersa sa Genesis World. Nais ng lahat na manalo sa kanila, ngunit walang sino man ang hindi ganap na makakuha ng kanilang buong suporta. Ngayon, naglabas si Yegor ng napakamahal na regalo gaya ng regalo ng kanyang anak sa kasalan sa Lucis Sect. Mas pinatunayan nito kung gaano ka-unpredictable at misteryoso ang Skynet. Alam nilang dalawa na hindi dapat maliitin ang Skynet. Nagulat din si Zitlali sa mahalagang regalo. Tumingin siya kay Truett at sinabing, ikaw. Samandal si Truett at bamulong, binigay sa akin ni James. First surprise pa lang ito. Naisip ni Zitlali sa sarili, ang unang sorpresa. Meron pa ba? Napabuntong hininga siya, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Truett, at sinabing, masyadong mabait si James sa amin. Hindi ako makapaniwalang binigyan kanya ng ganoon kaalagang regalo para gamitin mo bilang regalo sa kasal. Mahinang sinabi ni Truett, ang pinakamagandang regalo ay ang Tempest Scepter. Gayunpaman, kailangan ko munang ibigay ito sa iyo dahil ito ay isang emergency. Tumango si Zitlali at sinabing, I'm telling you, Truett. If we fail James, we deserve to have our destroyed. Ma'am, sumang-ayon si Truett sabay tango. Biglang inanunsyo ni James, sigurado akong alam ng mga senior ko dito ang Genesis Phoenix Art. Ito ang nawalang kayamanan ng Lucis Sect. Ang unang regalo ng Skynet sa ngalan ni Truett ay ang Genesis Phoenix Art. Pumalakpak ng malakas si Matanaya at tuwang-tuwa na sumigaw, okay. Napakalaking pagpapala ito. Ako at ang Lucis Sect ay tunay na pinagpala.
Pagkatapos, ikinapit ni Matanaya ang kanyang mga kamay kay Yegor at sinabing, hindi sapat ang mga salita upang ipahayag ang aking pagpapahalaga. Tapatan ko ang ating relasyon at magiging mapagkakatiwalaan mong kakampi. Hindi inaasahan ni Yegor na kikilalanin ni James ang Skynet bilang ang gitgit ng napakahalagang kayamanan. Hindi lang niya tinulungan si Truett na magmukhang maganda, ngunit lubos din niyang pinahusay ang prestihiyo at katatagan ng Skynet. Si James ay hindi kapani-paniwalang hindi mahuhulaan at mapagbigay. Hindi maiwasan ni Yegor na humanga sa kanyang mga kilos. Yung susunod na regalo, muli namang ikinaway ni James ang kanyang kamay.